Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Ito ang DCXL News 558 kHz 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Mga kasama, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong Sa narinig bayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris Gapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama at 31 po ng Enero, araw po ng Miyerkules, taong 2024. Kasama niyo na po Radyo Man Drew San Fernando. At ako naman si Radyo Man El Maracol. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Higit 6,000 individual inilikas dahil sa mga pagbaha bunsod ng walang humpay na pag-ulan sa Mindanao. 2 nawawala kasunod ng landslide. Samantala naman, presyo ng isda posibleng bumabaraw. Ngayong Pebrero, mataas na presyo naman ang bangus at tilapia sa mga piling lugar lamang ayon sa paglilinaw ng before. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpasaklolo sa Vietnam sa patuloy na pangaharas ng China sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at Baho de Masinloc. Tensyon sa West Philippine Sea may tuturing ng new normal ayon sa isang opisyal ng Philippine Navy. Posibleng paggamit naman at tinatawag na deepfake para sa mga propaganda sa 2025 midterm elections ibinabala naman ng mga eksperto. Pangulong Marcos Jr. inaming na politika ang People's Initiative para sa isinusulong na charter change. Sa international news naman, 19 na ang patay, mahigit 20 ang sugatan sa nangyaring salpukan ng double-decker bus at truck doon sa bansang Mexico. Para sa balitang sports, sa NBA, inanunsyo ang bubuo sa 2024 Rising Stars Game. 3-point king Stephen Curry makakalaban ang WNBA 3-point record holder na si Sabrina Ionescu. At sa ating entertainment news, aktres Katrina Halili nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang kasintahan dila naman sa atake sa puso. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. higit 6,000 katao na o 1,772 pamilyang apektado ng walang humpay na pag-ulan bunsod ng trough or extension ng low pressure area sa Mindanao. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, partikular na apektado ng mga pagbaha at landslide ang Region 11 at Caraga. Simula kahapon, umabot na sa 163 pamilya
pamilya o katumbas ng 500 individual ang inilika sa 13 evacuation centers habang nasa 9 na pamilya naman ang nakikitira muna sa kanilang kamag-anak. Sa report ng RMN Surigao, 13 pamilya ang inilikas ng mga otoridad dahil sa lampas bewang na baha sa Barangay Tabon at Barangay Mangagoy sa Bislig City sa Surigao del Sur, habang hindi naman madaanan ng tulay sa Kawaig River sa Barangay PM o Barangay Sobrecari sa Acaraga, Davao Oriental matapos masira dulot ng flash flood. Samantala, kansilado ngayong araw ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Governor Generoso Davao Oriental kasama ang government offices sa Davao City, San Isidro Davao Oriental kasama ang pasok sa gobyerno at habang online class naman sa Tagum, Davao del Norte. Samantala, sa kaugnay pa ring balita sa lagay naman ng panahon, uulanin pa rin ngayong araw ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa tinatawag na trough ng low pressure area o kaya naman LPA ayon sa Pag-asa. Babala pa ng DOST Pag-asa, posibleng magdulot daw ng pagbaha at pagguho ng lupang malalakas na pagulan sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Soc-Sargen Area, Caraga Region, Davao Region, Central Visayas, yung Biliran, Samar, Eastern Samar at Southern Leyte. Habang apektado naman ng tinatawag na Northeast Monsoon o Amihan, ang Luzon at iba pang bahagi ng Visayas. Para na dito ang Cagayan Valley, yung Aurora Province, Quezon Province, Bicol Region at ilang bahagi naman ng Northern Samar. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, 2 lalaki nawawala kasunod ng landslide dyan sa Caraga Region sa Davao Oriental. Kasama mo sa RMN Davao si Radyoman Kirby Manzon. RMN Live Report. Patuloy ngayon ang isinasagawang search and rescue operation sa 2 lalaki na namising dahil sa landslide sa Sitio Panlaisan, Barangay Pitson sa Caraga sa Davao Oriental. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Ednar Dayanghirang, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense o OCD-11, sinabi niya hindi pa rin natagpuan ang mga individual na sina Roger Gambong at Sinon Gambong matapos na namising kahapon January 30, 2024. Dahil sa walang tigil na ulan, epekto ng trough of low pressure area o LPA, may mga naitala ring landslide o pagguho ng lupa sa Davao Oriental at Davao de Oro. Sa report ng Coast Guard Station Davao Oriental, hindi madaanan ngayon ang kalsada sa Mati patungong Tarragona o sa Sitio Slide sa Mayo, Mati City dahil na rin sa pagguho ng lupa. Samantala, nagsuspindi na rin ngayong araw ng pasok at trabaho sa mga government offices ang probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental at maging dito sa Davao City dahil na rin sa epekto ng trough of LPA. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN. Network News. Samantala, mula dyan sa may bahagi ng Caraga Region, dumako muna tayo dyan sa may Soc-Sargen Region. Ilang mga local government units naman nagsuspindi ng klase dahil sa patuloy na buhos ng ulan. Mula sa Remen na Jensan, kasama mo sa balita si Radyoman Ross Yoko. RMN Live Report. Nagdeklara ng suspension of classes ngayong araw, January 31, 2024, ang mga lokal na pamahalaan sa Soc-Sargen Region sa lahat ng antas, mapapublic man o pribadong paaralan. Ang pagsuspende ng klase ay bunsod na rin ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan simula pa kagabi, dala ng trough of LPA o low pressure area. Base sa advisory ng Office of the Civil Defense Region 12, sa Cotabato Province, nagsuspende ng klase ang lungsod ng Kidapawan, bayan ng Arakan, Magpet, Tulunan, Makilala, Antipas, Carmen, Alyusan, Pikit, President Rojas, Kabakan at Matalam. Sa South Cotabato Province naman, wala ring pasok sa mga paaralan sa bayan ng Santo Niño, Surala, Tampakan, Tantangan, Banga at Lake Cebu. Habang sa Sultan Kudarat Province, ang bayan ng Columbio pa lang ang nagsuspende ng klase. Kasabay nito, nagpapatuloy ang ginagawang monitoring ng OCD sa lahat ng lalawigan sa rehiyon sa posibleng epekto ng patuloy na pagbuhos na ulan gaya ng baha at landslide. Pinaalalahanan din nito ang mamamayan na mag-ingat sa maaaring maging epekto ng masamang panahon. Hinikayat din nito ang publiko na antabayanan ang abiso at anunsyo ng kanilang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Rose Tabosari Shoko, Tatak RMN. Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, iginiit ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na stable o walang paggalaw sa presyo ng isda, partikular sa bangus at tilapia sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sa kabila ito ng pahayag ng Department of Agriculture na tumaas ng 10 piso hanggang 30 pesos ang kada kilo ng bangus at tilapia dahil sa kakulangan ng supply nito. Sa exclusive interview ng RMN Manila, sinabi ni BFAR Information Officer
Office Chief Nazario Breguera na batay sa kanilang monitoring ay walang pagtaas sa presyo ng bangus at tilapia sa 10 pangunahing pamilihan sa Metro Manila at posibleng ang pagtaas ay sa mga talipapa lamang. Kasabay nito, inihayag ni Breguera na asahan na ang pagbaba ng presyo ng mga isda ngayong Pebrero lalo na't aalisin na ang umiiral na close fishing season. Bukod dito, malaki rin anya ang maitutulong sa pagbaba ng presyo ng isda ang pagbubukas ng Laguna Lake Development Authority ng higit 9,000 hektarya nilang palaisdaan. We have also to take into account kasi sir na ngayon limitado po talaga yung ating marine species katulad nung galunggong po dahil nakasara pa po ang ating fishing ground particularly po sa eastern Palawan, but we expect po na by February 1 bukas na po ang ating fishing ground for galunggong, so inaasahan na po natin ang pagtaas ng produksyon ng marine species at ito po yung inaasahan natin na makakapagpababa na rin ang presyo. Yan po ang tinig ni B4 Information Office Chief Nazario Breguera sa interview ng RMN Manila. RMN Network News. Samantala mga kasama, dumako tayo dyan sa Occidental Mindoro. Ito mga isdang tinatawag na lupoy. 3 gabi na raw pinagpipistahan ng mga residente doon sa bayan ng San Jose. Mula sa RMN na Mindoro, kasama mo sa balita si Radyoman Marcelo Raro. RMN Live Reports. Masamang pangitain. Ito ang ilan sa matandang kasabihan sa Occidental Mindoro kapag mayroong kakaibang kaganapan ay may masamang mangyayari. At isa sa example umanin nito nang dumagsa ang laksang ibon sa isang barangay nang naging kasunod ay isang malaking sunog sa San Jose nitong nakaraang taon. At ngayong taon naman ay itong tinatawag na isdang lupoy ng lokalidad. Sa phone interview ng RMN News kay Barangay Captain Marlon Ramintas, isang dalubhasa sa pangingisda na ngayon lamang ito nangyari na halos 3 gabi nang pinagpepiestahan ang tunito nila ng lupoy na nasa mismong dalampasigan na sinasalog na lamang ng mga residente. Binigyan din ni Ramintas na ito umano ay bunga na pinaigting na kampanya laban sa illegal fishing sa loob ng maraming taon na nagresulta na naibalik na ang sigla ng karagatan na kung saan ay pati mga lumba-lumba, tuna at iba pang mga dekalidad na isda ay nakikita na dito. Ayon naman sa tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ito anila indikasyon na sagana sa zoo at phytoplankton ang Mindoro Strait na siyang pangunahing pagkain ng isda. Pinabulaanan nito ang nasabing kasabihan dahil anya ang isdang lupoy na mula sa pamilyang sardinas ay dumadagsa sa panahon ng Disyembre hanggang Pebrero kung saan may malinis at sagana sa pagkain ang mga ito. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyoman Marcelo Raro, Tata RMN. RMN Network News. Samantala, dahil naman sa malamig na panahon, presyo ng karne ng manok sa bayan ng Villasis sa Pangasinan tumaas, bentahan, matumal. Kasama mo mula sa IFM Dagupan si Radyoman John Caranto. RMN Live Reports. Nararanasan ngayon dito sa bayan ng Villasis, Pangasinan ang mataas na presyo ng karne ng manok kung saan matumal ang kanilang bentahan ngayon sa naging panayam ng IFM News Dagupan sa ilang mga nagtitinda ng karne ng manok sa nasabing bayan gaya na lamang ni Vanji Magtail. Tumaas ang kanilang bentahan ngayon dahil sa nararanasang malamig na panahon kung saan nasa 200 pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo ngayon ng karne ng manok. Paliwanag umano ng mga nag-aalaga ng mga manok sa poultry ay dahil sa malamig na panahon hindi halos malaki ang mga manok kahit nagkakaroon ng counting supply dahil hindi pa pwedeng katayin ang mga ito dahil kulang pa sa laki. Anya pa, medyo mataas ang presyohan ngayon dahil nanggagaling pa sa ibang lugar ang mga supply ng karne ng manok na kanilang ibinebenta dahilan din ng nararanasang matumal na bentahan. Paliwanag pa ni Vanji na kung galing pa sa malayong lugar ang karne ng manok, mas mataas ang ipapatong ng mga supplier bagay na kanilang sinusundan dahil kung hindi nila tataasan o papatungan ay wala na silang tutupuin. Samantala, base sa pinakahuling update ng Department of Agriculture Ilocos Region nitong January 22 hanggang January 26, 2024, ang farm feed price ngayon ng karne ng manok ay nananatili pa rin sa 200 pesos ang kada kilo nito. Nananawagan naman ang mga tenderang gaya ni Vanji na tiis-tiis muna sa mataas na presyo ngayon ng karne ng manok. Kasama mo dito sa IFM, dagupan ako sa Idol John Caranto, Tata RMN. RMN Network News. Mula sa may lalawigan ng Pangasinan, dumako naman tayo ng probinsya ng Capiz. Mababang produksyon ng pala ay resulta daw ng hindi sabayang pag-aani ng mga magsasaka. Mula sa FM Rojas, kasama mo sa balita si Radyoman Joshua Kenetanas. RMN Live Reports.
Nakababahala ngayon ang mababang produksyon ng palay sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng RMN Rojas News Team, inihayag ni Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated o GRECON President at Capiz Vice Governor Jaime Magbanwa na resulta umano ito ng hindi sabayang pag-ani ng mga magsasaka. May mga panahon umanong nagtatanim pa lamang ang ilan ay umaani na ang ilang magsasaka at mayroon namang nasa kalagitnaan na ng kanilang pagsasaka. Hindi umano ito magandang indikasyon lalo na't ang lalawigan ay sakop ng Western Visayas na itinuturing na third largest rice producing region sa Pilipinas. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN! Sa ibang balita mga kasama, Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagpasaklolo sa Vietnam sa patuloy na pangaharas ng China sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at Baho de Masinloc. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Nagpasaklolo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam kaugnay sa patuloy na paglabag ng China sa international law hinggil sa mga usapin sa South China Sea. Sa courtesy call sa pagitan ni Pangulong Marcos at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, tila nagsumbong ang Pangulo na nananatilian niyang may hindi pagkakaunawaan ng China at Pilipinas pagdating sa South China Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, hanggang sa ngayon ay may gumagawa ng illegal na aksyon sa South China Sea na lumalabag sa jurisdiksyon at soberanya ng Pilipinas na nagiging dahilan ng pagkakaroon naman ng tensyon sa rehiyon. Binanggit ng Pangulo kay PMC ng ilang insidente ng pangaharas ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at Baho de Masinloc. Patuloy naman anyang tumatalima ang bansa sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Dahil dito sinabi ni Pangulong Marcos na handa umano ang Pilipinas na makipagtulungan sa Vietnam sa pagsusulong ng rules-based international order sa South China Sea. Kasama mo sa DJXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, issue pa rin sa West Philippine Sea. Muling nanindigan ngayon ng China na sakop ng kanilang teritoryo ang Scarborough Shoal na tinatawag at makaragatan sa paligid nito. Sa pahayag ng China Coast Guard, tinablan nila ang mga pag-angkin ng Pilipinas at patuloy daw na ipagtatanggol ang teritoryong pinaniniwalaan na sa kanila talaga. Binanggit pa sa pahayag ng insidente kamakailan na 4 na mga Pilipino ang pumasok daw sa Scarborough Shoal at binala nila ito na kasunod daw sa kanilang batas. Ang Scarborough ay isa lamang sa mga teritoryong inaangkin ng China sa kabila ng desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o kinaman ay UNCLOS na nagpapawalang bisa sa tinatawag nilang 9-dash line. Samantala sa naging panayam naman ng RMN Manila ay sinabi ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Commodore Roy Trinidad na may tuturing ng new normal ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, nilinaw pa nitong si Trinidad na hindi pa rin patitinag ang Pilipinas at walang isusukong anumang teritoryo. Ang tawag natin dyan, Aljo, is it's a new normal. Yun ang normal ngayon, na haharasin ka, gigit-gitin ka, i-jam yung communications mo. But so far, that has become the norm in West Philippine Sea. Ang ating approach yan is assertive transparency. Continue to assert our sovereignty, our sovereign rights in an open and transparent manner. Simply because we are backed up by international law. So wala tayong tinatago. Wala man tayong kinakamkam o kiniklaim. Pinaglalaban lamang natin ang sa atin. Yan pa rin ang tinig ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Commodore Roy Trinidad sa exclusive interview ng RMN Manila. Sa ibang balita naman mga kasama, bumagal ang paglago na ekonomiya ng bansa noong 2023 sa 5.6%. Dahil dito ay hindi naabot ng bansa ang kanilang target ayon sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o yung PSA. Ang ekonomiya na sinusukat sa pamamagitan ng Gross Domestic Product o GDP o ang total value ng goods at services na naipoproduce sa isang period ay lumago ng 5.6% noong October hanggang December ng nakaraang taon. Ayon kay PSA Chief and National Statistician Claire Dennis Mapa, mas mabagal ito sa 7.1% growth rate noong fourth quarter ng 2022. Mas mababa rin ito sa upwardly revised third quarter 2023 GDP growth rate na 6%. RMN Network News.
Sa ibang balita naman mga kasama, nagiging malaking problema na rin daw ngayon sa bansa itong tinatawag na deepfake videos at mga larawan na kumakalat online. Ang deepfake videos ay ginagawang mga litrato, video, maging yung mga audios na nagbumukhang tunay kahit ito naman ay peke. Ginagawa ito sa magitan ng mga makabagong softwares. Sa naging panay ng RMN Manila, sinabi ni Police Colonel J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group Cyber Response Unit na bukod daw sa pagkasira ng reputasyon ng biktima, maaaring magamit din sila sa endorsement nang hindi na naman nila nalalaman. Ang panganib po sa pamamagitan po ng ganitong fake videos ay yung pag-endorso ng produkto. Baka mamaya kasi, katulad nag-endorse po ng gamot, lalo po si Dr. Ong, yung halos puro gamot, puro mga, alam mo yun, pampalakas daw ng bilang isang lalaki, yung nakakatakot po yun. Kung siyempre marami pong followers si Dr. Ong, nas million yata, 16 to 20 million yata ang followers niya, paano kung itong mga followers niya ay naniwala na ito ay totoong siya yun? Ibig sabihin, dahil alam nila na magaling si Dr. Ong, mamaya mapapabili sila ng gamot na yan, malaki palang epekto at hindi ito dumaan sa ating Food and Drug Administration. So yung epekto ng pagbili ng produkto, yun ang nakakatakot. Samantala, para naman sa IT expert na si Art Samaniego, kailangan magkaroon na agad ng batas laban sa ganito dito sa Pilipinas upang maiwasan ang paggamit dito lalo na sa darating na 2025 midterm elections. Ang isang danger nito sa politika kasi malapit na mag-eleksyon sa atin next year, 2025 meron ng election. Kasi pwede siyang gamitin pang misinformation saka disinformation. Pag ginamit mo yung deepfake na yun, maaaring maniwala yung mga tao na sinabi mo yung mga bagay na hindi mo naman sinabi. So kaya sa US ngayon, kasi mag-election 2024 sa kanila, gumawa na, may mga 14 states na gumawa na mga batas para maprotektahan yung mga tao sa deepfake. Kasi dapat kumilos na yung mga batas na rin tungkol sa topic na to. Dapat pag-aralan nila kung paano i-regulate ang mga deepfakes sa mga political ads. Mahaba-haba pa naman siguro oras, kaya pa itong gawin. Pero kailangan i-regulate kasi ito. Kasi wala pa tayong batas against deepfake and paano i-regulate yung AI. Yan ang tinig nitong si Art Samaniego, isang IT expert sa panayam ng RMN Manila. Sa patuloy pa rin balita mga kasama, aminado naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na napolitika ang People's Initiative para amyendahan ang 1987 Constitution. Sinabi ng Pangulong Marcos na patuloy naman ang kanyang pakikipag-usap sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso dahil na rin sa patuloy na bangayan ng mga senador at kongresista. Sa kabila nito, nananatili ang posisyon ng Pangulong Marcos na kailangan ng mapalitan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Dagdag pa ng Pangulo, dapat ay manatiling hiwalay ang Kamara at Senado sa naribisang version ng Principal Charter ng bansa. Sa ibang dako naman ang balita mga kasama, aprobado na ng mga senador ang isang resolusyon na nagbibigay naman ng kapangyarihan kay Senate President Juan Miguel Zubiri na maghain din ng kakulang aksyon para questionin ang constitutionality, validity at irregularidad kaugnay naman sa controversial na People's Initiative. Nakapaloob ito sa Senate Resolution number 920 na nilagdaan ng lahat ng 24 na mga senador kabilang na si Senate President Zubiri. Tinukoy sa resolusyon ang naging kaso daw sa Korte Suprema ni Santiago versus Comelec at sinabing hindi sapat ang batas ukol naman sa People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Ipinunto rin sa resolusyon ang pangangailangan na magsampa ng kaukulang aksyon sa proper tribunal ukol naman sa nasabing Supreme Court ruling at kasalukuyang People's Initiative na pinangunahan ng isang Attorney Anthony Abad. Si Attorney Abad ang pangalan nakalagay sa People's Initiative form na unang ipinakalat para sa pagkalap ng lagda ng mga tao. Ipinasumpinan na rin ito ng Senado pero batay sa impormasyon, si Atty. Abad daw ay kasalukuyang nasa ibang bansa. Sa ibang balita pa mga kasama, 12 bilyong piso na pondo para sa plebisito ipinalilipat na ng isang senador sa ibang purpose o paggagamitan. Kasama mo sa balita si Radyoman Conde Batak. RMN Live Report. Ipinalilipat ni Senator Cheese Escudero sa ibang paggagamitan ang 12 billion pesos na pondo ng Commission on Elections o COMELEC para sana sa pagsasagawa
ng plebisito. Sa pagdinig ng Senado, ibinanggit ni Escudero na ang naturang pondo ay huli na nang idinagdag sa 2024 General Appropriations Act na siya rin namang kinumpirma kahapon sa Senado ni COMELEC Chairman George Garcia. Git ni Escudero, ang 12 billion pesos na pondo para sa plebisito ay wala sa orihinal na proposal ng budget ng opisina ng Presidente at maging sa COMELEC. Ngayon, anya napatay na ang initiative ay wala nang paggagamitan dito ng pondo at dapat maalis o mailipat na ang pondo dahil kung hindi ay baka bumangon pa sa libingan ng Peking People's Initiative. Pinare-review din ni Escudero sa COMELEC ang 14 billion pesos na pondo para naman sa pagsasagawa at pangangasiwa ng elections, referenda, recall votes, and plebiscites. At pinare-realign ito sa mas kailangan ng komisyon tulad ng capital outlays at personnel services. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN. Network News. Sa ibang balita pa, mga sundalong responsable sa pag-neutralize sa mga kasapi ng Dawla Islamia Terrorist Group doon sa may bahagi ng Lanao del Sur, binigyang pagkilala. Kasama mo sa balita si Radyo Man Angel Ronquillo. Inarangalan nga ng Western Mindanao Command ang mga sundalo na bahagi ng matagumpay na operasyon noong nakalipas na linggo sa Barangay Taporog, Piagapo, Lanao del Sur na nagresulta sa pagkakapatay ng 10 miyembro ng Dawla Islamia Terrorist Group. Ipinagkaloob ni West Mincom Commander Lieutenant General William Gonzales ang Military Merit Medal sa tropa ng 3rd Scout Ranger Battalion. Bukod sa Military Merit Medal, iginawat din kina First Lieutenant Alan Kenny Manuel, Second Lieutenant Feljoy Ending at Private First Class Mark Jan Kaluway ang Distinguished Conduct Star sa kanilang panguna sa nasabing assault team. Habang 11 sundalo naman na bahagi din ng operating force ang nakatanggap ng Gold Cross Medal. Matatanang kasama sa mga teroristang nanutralisa sa operasyon ang 3 suspect na sangkot sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong nakalipas na taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Angel Ronquillo, Tatak, Arimen. Network News. Samantala, mga kasama, bangkay ng lalaking hinihinalang namatay sa tuklaw ng kobra na tagpuan sa Dalaguete, Cebu. Kasama mo mula sa RMN Cebu si Radyoman Ken Galinea. RMN Live Report. Isang magsasaka sa bayan ng Dalaguete sa Southern Cebu ang natagpuan wala ng buhay at may sugat sa kanyang binti na hinihinalang kagat ng ahas o kobra. Hindi na nakauwi ng kanyang bahay ang 64 anyos na nakilalang si Maximo Milan, residente ng Barangay Babayungan, Dalaguete, at nang hanapin ito ng mga kaanak ay natagpuan na lang ang kanyang bangkay sa damuhang bahagi ng kanilang lugar. Nang tingnan ng kanyang katawan ay may nakita na malalim na mga sugat sa kanyang binti na marka ng kagat na ahas o kobra na posibleng ikinamatay nito. Ayon sa mga residente ng barangay, noong nakaraang mga araw ay may nakita ang 2 mga kobra o banakon at napatay ang isa nito, ngunit nakatakas naman ang isa pang ahas. Bago nangyari ang insidente sa Dalaguete ay may ilanang sightings na rin ng mga kobra sa iba't ibang bahagi sa lungsod at lalawigan ng Cebu. Kasama mo sa RMN DYHP Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, RMN. Network News. Mula sa Cebu, dumako tayo ng Sarangani Province. Paghahain ng warrant of arrest na awi doon sa Barilan. Ang detalye mula sa RMN na Jensen kay Radyoman Rosyoko. RMN Live Report. Nauwi sa palitan ng putok ng baril ang paghahain ng warrant of arrest ng mga otoridad sa tinuturing na top 7 provincial most wanted person na may kasong 5 counts of rape sa Sitio Tugal, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province. Pinangalanan lang ni Police Major Roland Katuburan, hepe ng Malapatan Municipal Police Station ng nasabing suspect na si alias Danny. Target ng nasabing operasyon, dakong alas 5:48 ng umaga nang makarating sa nasabing lugar ang mga tauhan ng Malapatan MPS at iba pang unit ng pulisya na may bitbit na warrant of arrest upang ihain kay alias Danny. Ngunit nang namataan nito ang mga otoridad ay bigla na lamang pinaputukan ang operatiba kung saan tinamaan ang ballistic vest ng isang pulis dahilan para gumanti ng putok ang mga ito. Nagtamo ng tama ng bala ang suspect kung saan kaagad naman itong isinugol sa pinakamalapit na hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang isang unit ng homemade shotgun at mga bala. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos, Radyoman Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN. Network News. Para naman sa balita sa ibayong dagat, patay ang 19 na pasahero at sugatan naman ang 22 iba pa sa salpukan ng pampasaherong double-decker bus at truck sa Mexico. Ayon kay Sara Quiñones, Attorney General ng Sinaloa State, ang banggaan sa pagitan ng 2 sasakyan lulan ang halos na 50 na mga pasahero ay nangyari sa northwestern Sinaloa State.
Galing umano ang bus sa lungsod ng Guadalajara sa western state ng Jalisco at patungo sana itong Los Mochis sa Sinaloa. Partikular na nangyari ang insidente sa Coastal Highway na nag-uugnay sa beachfront cities ng Mazatlan at Los Mochis. Kasalukuyang ina-assess ng mga otoridad ang kabuang bilang ng casualties dahil marami pa umanong sagatan sa naturang insidente. Agad namang isinara ang daan sa lugar bunsod ng nangyaring insidente. Ang NBA naman inanunsyo ngayon ang bubuo sa 2024 Rising Stars Game. Ang 3-point king Stephen Curry makakalaban ng women NBA 3-point record holders Sabrina Ionescu. Detalye ng balitang yan muna naman kay Radyoman Jairios Peña, Florida. Inanunsyo ng NBA ang 21 manlalaro na lalahok sa 2024 Rising Stars Game na gaganapin sa February 16 All-Star Weekend sa Indianapolis. Bubuuin ito ng rookies at 7 NBA G League members. Batay sa format, bubuuin ang 4-team tournament habang ang 7 G League players ay may isang team din at ang 7 pang ibang player squads ay magkakaroon ng draft na manggagaling sa NBA player pool. Ang pool of players ay binubuo ng 11 NBA rookies at 10 second-year players. Nangunguna sa rookies ang NBA draft top pick ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama at ang karibal nito sa Best Rookie of the Year award na si Chet Holmgren ng Oklahoma City Thunder. Samantala sa unang pagkakataon magbabanggaan naman sa 3-point contest sa All-Star Weekend ang NBA all-time 3-point leader at ang 3-point record holder mula sa Women's National Basketball Association o WNBA. Ang harapan ni Stephen Curry at Sabrina Ionescu ay mangyayari sa February 17. Ang Warriors superstar na si Curry ay titira sa NBA 3-point line gamit ang NBA basketball habang si Ionescu na mula sa team na New York Liberty ay titira naman sa WNBA 3-point line gamit ang kanilang WNBA basketballs. Para sa ating RMN Sports, Radyoman Jairios Peña, Florida, Tatak RMN. Para naman sa ating entertainment news, Katrina Halili labis na nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang kasintahan. Alamin natin mula kay Radyoman Alex Foraque. Labis na nagdadalamhati ngayon ang aktres si Katrina Halili dahil sa pagpanaw ng kanyang kasintahan na si dating Lanao del Sur Vice Mayor Jeremy Kiab. Ibinahagi ni Katrina ang kanyang nadarama sa kanyang Instagram account. Ayon sa caption ni Katrina, "Ang daya mo, love. Sabi mo, aalagaan mo kami ni Katie. Bakit iniwan mo kami?" Nabatid na inatake sa puso si Jeremy sa bahay ni Katrina sa QC at agad namang naisugod sa ospital at doon idiniklarang wala na itong buhay. Matatandaan na may anak si Katrina na si Katie sa kanyang dating karelasyon na singer na si Chris Lawrence. At noong nakaraang July ay inihayag naman ni Katrina na meron siyang bagong kasintahan na umano'y katuwang niya sa pagpapalaki sa kanyang anak ngunit hindi niya ito pinangalanan. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraque, Tatak RMN. Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracol. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios at Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-Naga, marhay na hapon, Diyos mabalos. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Mga kasama, oras 12:31 na.